nangyari? Feeling ko wala nang gas. Gas sir. Oo. Papakargahan na lang natin sir ha. Kunin ko yung ano sir. Good day everyone, this is Ed Verduque from Honda Cars Cainta, and today mag-release tayo ng Honda BR-V Premium Opal na VX. So ito yung unit natin, ready na. Natinta natin Boss Mark, tapos na-ayos nila Sir Emil and no. So yan. So papaano lang natin yung vanity plate, tapos papatanggal yung ano. Sir Stan, ano pala? Tanggal pala daw lahat ng ano, plastic ng upuan lang. Yung second row tsaka first row. So yan, okay na. Napaayos na lang natin yung mga konti-konti pang ano. So iwan lang natin tong ano. So later samahan nyo ako, magano tayo, mag-demo tayo. So madami kaming ginawa nung client. So nagpa-open sila ng checking account for monthly amortization natin. And then sa insurance din, kasi kailangan niya sa insurance. Tapos ngayon namimili siya ng mga accessories. Hopefully may mapili silang accessories sa Honda Philippines. Maayos, yun o. Dalawa na yung VX natin for this month. Dalawa na. Then may mga to follow tayo. Siguro more or less sana matuloy yung mga clients natin. Kasi today is November 29, month end na. So may mga hinahabol pa akong mga releases actually. Meron akong dalawang CTV na M-Gray pareho. And meron tayong isang CRV. So yun yung mga ano natin. Sa city more or less baka may sure akong isa. And yung sa CRV naman natin, sana hindi tumawid ng December, pero pinipilit namin. So ito yung mga clients natin. Ito isang M-Gray, tas itong blue na to, tas may isa pa tayong gray na ganito pa. So pinapaayos ko pa yung mga ano natin. Pinapaayos ko pa yung mga documents para sana maano. Tapos meron tayong isang client na medyo may emergency from Batangas. So more or less baka kasi nasa hospital yung mag-asawa, tapos yung anak nila nasa sa hospital. So more or less ino-offeran ko na sunduin yung si sir, tapos papirmahin na si ma'am doon sa Batangas. So samahan nyo ako, siguro i-vlog din natin yun para makita nyo. Pero case to case basis sir everyone. So hindi every time na gano'n ang gagawin natin, kasi katulad na may emergency, hindi talaga makapunta yung yung asawa, hindi naman nila maiwanan yung anak nila. So baka natin punta natin para samahan papunta dito. Tapos yun nga, samahan nyo ako. Then dito sa natin, sa Honda BR-V natin, naayos lang namin yung mga documents. Pinapa-check ko na lang. And itong unit pinapa-prepare natin ng maayos. So yun lang. So mamaya samahan nyo ako, mag-demo tayo. Tapos sa loob papatanggal ni sir yung mga plastic. Yan. Dito lang sa third row, kahit hindi na daw. Tapos ano pa? Siguro upuan lang muna, tsaka yung sa shift knob yung papatanggal natin.
Tas okay naman na yung tint ni Sir Mark. Goods naman na. So yun, pakisamahan na lang mamaya. Demo natin ito. Tapos pa-check natin yung soft lines. So input lang po kayo. Sir. So, sir, nandiyan yung yung susi. Ito sa akin. Ikutan natin ulit, sir, ha. Routine ko lang 'yan. So, para nandito nakikita mo kasi na kung may gas-gas na sa video, may proof tayo. So, isang reason ko yan kung bakit ko binibidyoan dun kasi. Pero kanina pa natin inihimas to, sir, eh. Oo, tingnan ko na rin. Bubong. Mas matangkad. May naipot lang, sir, ha. Dalawa, ayan. Bago lang to. Ayan. Nawala. Ayan. Pero nasa video, sir, makikita mo kung may gilid. Okay. Good naman. So, okay, sir. Sir, ano po? Isang sir, paki-start lang, sir. Start nyo lang po. Tapos check natin yung mga ilaw. Nasaan yung susi, sir, no? Sampik lang, sir. Yung Mirage mo ba, sir, naka push start na rin? Yan, para check na rin natin yung engine. Sige, sir. Sir, tingnan natin yung hazard. So yan, check natin yan. Engine. So yan, walang lagkit, walang nilagay na kahit anong dyan, kahit any chemical. So, malagkit ba, sir? Hindi, di ba? Hindi nga siya malagkit, eh. Pero ano yun mo yan, sir? Yung maganda yung nilalagay nila. So yan, high beam, low beam, DRL. Pag nakapatay, sir, yung ilaw, ito lang ang nakailaw, DRL. Tapos, kumbaga yan yung pinaka park light niya. Pero na ako nakikita, paano yung parang nag-blink? Saan, sir? Nag-blink to. Hindi ba siya yun? Hindi kaya, sir, sa video lang. Kasi minsan may mga nakukuhanan kasi, sir, na nag-flicker siya. Yes, sir. Pero hindi talaga siya sa personal, hindi talaga siya nag-blink. May kinukuhanan ako, sir, lalo na pagka sa cellphone, nag-blink siya. Baka yun ang napanood niyo po. So, LED yan. Okay to, sir. Tapos ito, turo ko sa inyo mamaya. Tapos tail light, tapakan ko, sir. Check nyo na lang po, pati yung reverse light. Okay, sir. Reverse light. Okay, sir. Plate light, sir, na-check mo? Plate light, puti, sir. Puti rin, sir, the LED. Ito lang hindi LED sa kanya. And then dito, sir, explain ko na rin dito, sir. Meron tayong 6 months, every 6 months or every 10,000 ng maintenance. So hindi ko alam, sir, kung anong magiging diskarte mo doon. First month, bago kayo mag-ibang bansa, dalhin mo na dito para ipa-check na natin lahat, para pag matenga man doon, hindi ka magla-lapse. And then ang lagi mo lang naman i-check, sir, dito sa ngayon ito, washer natin, coolant, tsaka to. Siya, no? Yes, sir. Tapos ito, sir, may warranty ang battery natin. Ang battery natin may 1 year warranty yan. Pero normally yan minsan hindi maabot na ng 1 taon, palit na agad. Depende sa inyo, sir, kung gusto mong mag-claim ka ng warranty or bumili ka na ng pinaka parang branded po. Computer box niya, fuse box, yung airbox, sir. Kumbaga dito, sir, wala ka naman gagawin. Ang kinagandahan lang din isa sa Honda, sir, yung mga workable, sir, lalo na kung mekaniko ka, kitang-kita lahat. Yes, sir. Plus yung mga, di ka naman nabago sa kotse, sir, alam mo naman yan. Once na gumalaw yan, mawawala yan sa mga warranty. Kasi yan, yung mga linya na yan, sir, palatandaan nila yan, quality check nila.
Yes sir, yes sir, and nagalaw Yung mga siya. kulay. Yes sir. So sa coolant wala namang problema. Tsaka yung iba sir kasi ito no binubuksan. Dapat ito hindi to binubuksan. Dito lang lagi. Si sir matagal na to, cargay na to. Simula pa lang ng ano. Sabi nga ni sir, sinaunang tao na. Yes sir. Tapos dito sir, 17 inches. Ang mga difference siya from the S variant or yung entry level. Ito mga silver na to. Hindi yan, wala yan. Pati yung sa likod, walang silver. Plus, yes sir. From the top of the line sir, may tinatawag tayong Honda Sensing. Yes sir. May tinatawag tayong Honda Sensing sir. Ang Honda Sensing sir, ito yung may auto high beam, auto low beam. Yan sir, pag may nakasalubong ka, nag-automatic high beam and low beam. Plus meron siyang tinatawag na auto headlight. Ang auto headlight sir, pag na-sense niya na medyo dumilim, magbubukas siya. And then every time sir, huwag ka magugulat. Every time na bukas mo ng pintuan, nagbubukas siya. Yung ilaw niya dahil meron tayong tinatawag na follow me home. Then meron tayo dito sir, smart entry po. Yan yung lalagay mo lang yung kamay mo dito within 3 feet basta masense yung kabilaan yan sir. Sa unahan lang sir, dito hindi yan. So every time na ilalak mo siya, dito mo laging i-check sir. Plus meron siyang ano sir, remote engine start. Yun yung pina-check ko sa inyo dati na pindutin mo yung lock and then pipindutin mo yung pinaka-hold button. Pakita ko lang sa inyo sir ha. Lock and hold button, i-hold mo sir. Hintayin mo siyang mag-start. And then para lalamig sir. And then hindi mo siya pwedeng i-drive sir. Pagka pindot mo dun sa may shift knob mo, mag-engine off yan. Yes sir. And then ang kailangan talaga dyan sir is standard on ng engine. Then ito sir, lane watch to sir. For top of the line lang siya like yung Civic RS, sa Honda CR-V natin, ito lang ang merong ganyan. Tsaka yung RS natin na HRV. Yan sir, pag nag-signal light ka, iilaw, kukuha na niya dito sir, opo. Then chrome handles, isa pa yan. Chrome handles. And then meron siyang 2 sonar po or backup sensor po. And then meron siyang backup camera plus yung sensor. So 4i yan sir ha, 4i sensor. Isa pang difference siya from the S variant, meron tayong tonneau cover and charger dito. Tapos 50-50 dito sir na split fold, tapos dito 60-40. Pag finold nyo yan sir, pantay yan. So kung may mga bibilin kayo mga appliances na medyo malalaki, pasok dyan. Plus ang kinagandahan sir sa second row natin sir, meron tayong mga lalagyanan ng cellphone, lalagyanan ng cup holders, and then nabanggit nyo sir, hindi naman kayo nagpapakain sa loob ng kotse no. Then black yung ceiling nya. Tapos yung tools, na-check na natin sir yung tools. Yung reserve tire, meron naman dito sir. So tama naman yung sinabi niyo sir na magkahanap ka ng pang-lock. Kasi minsan may mga lugar talagang di maiwasan na nawawala sir. Sir, ano po? Upo muna kayo dun sir. Dito muna ako sa may kabila. Sir, patapak ha. Sir, itong isa pang mga magaganda sa ano natin. Sa Honda BR-V natin, meron tayong Max Cool. So ang Max Cool, yan yung pagka, di ba sir, normally leather tayo eh. Sobrang init, pagka sobrang init yung ano natin. Oh, ano nangyari? Feeling ko wala nang gas. Gas sir. Oo. Papakarga na lang natin sir ha. Kunin ko yung ano sir. And then, sir, explain ko na rin sa inyo para ano. Dito may Max Cool. Ganun pa rin naman sir, dipindot lahat, may button. Tapos AC, ang wala lang dito sir sa mga ibang coaches, yung Max Cool and yung Auto Climate. Auto Climate, on off yung gain sir. Plus kung naka-Apple ka sir, kailangan mo na sir for Apple CarPlay. Yan sir. Kable para magamit niyo po yung Apple CarPlay. Tapos dito sir, patayin lang natin. Dito sir, yung audio controls natin, Honda Sensing, and then yung paddle shifter, pwede ka mag-manual transmission. Anytime yan. Anytime yan sir, pwede kang ano. Tapos, ayun sir, may mga seat reminder tayo. Lumalabas yan sir, yung parang reminder kung may nakaupo or kung may naiwanan kayo. And then may ano yan sir, lock away door lock po. So pagka within 25 meters sir, mag-automatic siya. Kung nakalimutan mong i-lock, automatic maglalak siya. And then meron tayong tinatawag na collision mitigation system. Yan sir, magpepreno mag-isa. Pag may masense siyang kotse na nakahinto, nag-emergency stop or tao or motor sir, mag-isa siyang magpepreno. Pero ang lagi kong pinapaalala sir, huwag tayong aasat sa Honda Sensing. Additional safety feature siya, pero ang pinaka safety talaga sir nasa driver talaga.
And then dito sir, yung mga automatic natin switch, yan. Tapos lock natin, central lock, power fold, tapos yung adjustment sir ng side mirror natin. Ngayon sir, patayin ko muna to sir. Ilock ko muna yung bintana natin. Wag mo munang pupunasan sir or ibababa kasi pwedeng magkaroon ng bubbles or maglumukot sir. Then ganito sir muna. Magtawag muna ako ng PDA namin. Sir ito, ito sir, ang kinagandahan pa dito sir ito sir, may lahat ng information nandito, di ba? So, ang ano lang natin dito, ito. Kilometer sir, 13 lang Tapos, pag nag-open ka ng pinto, hindi siya katulad dati sir Pag binuksan mo yung pinto, alam mo kung saan yung pintuan na nakabukas. Tapos yan sir, ang hindi lang acceptable dyan sir, okay na yan yung mga, may mga 9 tayo, 10, 11, 12, 13 ang ganyan naman kasi sir, yung VX kasi sir, medyo hindi siya ganun ka daming bumibili since ang mabili talaga sa BRV, S-variant talaga sir. Kasi nga, medyo mahal yun nga lang, ang kinamahalan kasi niya sir, may Honda sensing siya, unlike sa mga VN S-variant natin. Yes po, and then full tank po. Tapos meron po tayong curtain airbags. Ang curtain airbags natin, magmula dito lahat po yan gilid hanggang doon sa likod. May airbags po yan. Plus meron tayong airbag dito sir sa side natin. Ang kaya wag natin lalagyan sir ng seat cover And then dual airbag po. Ayan, front and po. So tapos ito kinagandahan pa sa BRV, may mga tweeters po. Ayan, so mas maganda yung sounds niya. Yung isa niyong bang kotse sir, pinalitan niyo yung Hindi, maganda sounds mo. hindi mo na pinalitan. Hindi. Ito sir Mano mo yan? 95.5. 95.5. Aming pamilya. Alamix for kids. 95.5. Maano lang ako sir, Makalikot na lang. kalikot nyo na lang mamaya. Tapos pwedeng i-connect nyo yung sir, kung nag-Spotify po kayo para Then pwede ka sir mag-save ng mga music. Save mo dito sa USB tapos ma-play mo dyan. Power outlet natin 12 volts. Hindi ko lang alam sir, pero madalas kasi ginagamit yan kung magda-dashcam ka. Pwede ka kasi mag-dashcam. Yan, tapos ito sir, may auto dim to. Ganun pa rin yung mga dati sir. Bababa mo lang yan para kung may mga naka-high beam sa likod. Yan, and then dito sir, ito sir, yung adaptive cruise control natin sir. Ang adaptive cruise control sir, pag pinindot mo yan, lalabas po dito 40 km per hour po na speed, mag-activate siya. Tapos kahit di ka na tumapak ng gasolina, tapos dito ko na lang sir mag-add and minus. Pag off yan, pag off niya sir, 3-way po, cancel nyo dito. Yan, cancel dito, cancel nyo to. Tapos preno ka, gasolina ka, magka-cancel yan, engage siya. highway lang. Highway sir, ginagamit madalas. Tapos ito yung mga information natin. Yan, enter natin ito. Meron tayong tinatawag sir na nawala ulit. Ito sir, may tinatawag tayong road departure mitigation. Ito yung sir, yung sa lane assist natin. Then meron din tayong tinatawag na, yes sir, ito sir, minsan mafe-feel mo lumalaban siya, tumitigas siya. Kasi kailangan mo sir, para maging legal sa kanya yung pagliko mo, magsi-signal light ka. So ito sir, para hindi ka malito, gusto mo i-off na lang muna natin. Halimbawa, in-on mo, gitna lang. Enter ka lang to sir, enter. Yan, para mag-off siya. Tapos ito naman siya, yung collision mitigation braking system. Yan naman yung magpipreno siya mag-isa. So pag kunwari kahit bigla ka na distract sa pagdadrive, tapos nag-emergency stop yung nasa unahan mo, magpipreno siya mag-isa. Hindi lang siya pang kotse, pwede na siya pang pang mga tao, yung mga tumatawid or yung sa motor. Pero minsan pag may mga sumisingit, yun nga, lalo na kung blind spot ng Honda sensing, pwedeng hindi siya maano talaga So medyo ingat lang din talaga sir. Sa headlight sir, ito po, may auto tayo, laging naka-auto lang yan. So every time na on-off mo dyan, naka-auto yan sir. Kahit umaga sir, naka-off yan sir pag maliwanag. Pag dumilim sir, like tanghaling tapat, maliwanag, di ba? Naka-on lang siya, ay naka-off siya. Pag dumaan ka sa tunnel, automatic siya mag-on.
Tapos yung automatic high beam and low beam niya sir, ito kasi nakaka-sense nun, yung Honda Sensing. So pag may na-sense siya na ilaw, diliwanag yung ano natin, yung pinaka-headlight natin. Tapos ito sir, kung ayaw mo naman naka-on lagi yung headlight mo, pwede mo namang i-off ganito sir, bababa mo lang, mag-off yan sir, kung ayaw mo naka-on lagi. Pero yan sir, Hindi na ako maggaganon-ganon dyan, no? di ka na magpa-flasher. Kasi sir, yan yung pag may, unless kung yung tao lang yung gusto mong i-flash, Pwede. ganun sir. Pero kung yung mga kotse sir na pasalubong na naka high beam, yan automatic yan sir. Paddle shifter anytime sir, lalabas dito sa P, M1, M2, M3. Pag CVT tayo sir, 7 speed po. So unlike sa mga dati sir, 5 speed lang, di ba? And then ang hindi natin mga na-on off dyan sir, meron tayong lead departure din na tinatawag. Pag medyo may tumutunog sa atin sir, if in case na sa intersection tayo, tapos umanda rin na sa unahan mo sir, may tumutunog yan eh. Nino-notify niya or binibigyan niya ng signal yung driver na umabante na yung sarap mo. Unless kung hindi ka abante, normal na reaction ng mga driver sa likod mo, bubusinahan ka ng malala. Dito ma'am, ayaw mo magano aircon. Dito sir, ang kinagandahan ng second row natin, ang vent natin sir, meron tong sariling evaporator na medyo manipis. Pero Nandito na yan. nandyan na yan sir sa loob. Pagka nilinisan, hindi ko alam kung paano nila diskarte. Pero may ano dyan. Maganda yan sir, at least lagi mong na number 1 para hindi hirap yung unahan mo. Mapapalamig niya rin yung likod. And then, ano pa bang ano natin sir? Dito sir, yung mga ano, kailangan pa ba natin i-try sir, yung mga wipers? Okay naman yan, lagi namang ano yun sir, wala namang issue dyan sir. Tapos dito sir, meron itong linya dito. Yan linya dito sir, yan yung kung gaano kadlapit yung gusto mo. Kaya rin naglagay tayo dyan, no? Ito yun sir, yung linya na yan, kung gaano kalapit yung gusto mong ihihinto niya. Kasi automatic siyang ihinto sir, di ba? Sa ano, Sa adaptive cruise control niya. Para kunwari, kung gusto mong medyo may space, yung ganyan kalayo, yung pinakatodo yan. Gusto mong medyo dikit ng konti sa ano, sa kotse na sa harapan mo, bababaan mo sir hanggang 1. Tapos dito sir, may lane assist din siya, nandyan. And then ito yung tinatawag natin sir, yung sa may lane watch dito. So lalabas niya sir yung pinaka ano, sa camera dun sir. Yan kasi sir, blind spot. So ito sir, may pindutan dito. Kahit hindi ako naka signal light sir, pwede kong tignan yung gilid ko sir. Kunwari kung nagpa-park ako or check ko lang yung paligid ko, ito kasi sir, ito nakikita mo dito sir lahat eh. Diyan sir kasi blind spot eh. So yan, nakikita mo yung sa mags mo kung malapit ka na sa gutter. And then dalawang way yan para lumabas sir. Pindot ka dito or kakanan ka. Every time na kakanan ka sir, dun lang siya lalabas. Kahit yes sir. Then backup camera natin sir. Yan, sa backup camera. Plus meron tayong sensor sir, yung tumutunog po. Then dito sir, meron tayong tinatawag na vehicle stability assist. Ayan, yan naman sir, kung sa ibang model po o ibang brand, yan ang tinatawag na traction control. So yan yung mga anti-skid po. Then halos yan lang naman sir. Every time na medyo ano ka sir, matipid ka, may lumalabas yan na echo, yung kulay green. So normal lang yan sir. Ibig sabihin, sinasabi niyo sa'yo, good job yan sir, matipid yung magdadrive mo. Dito naman sir, drive mode, kung gusto mong fuel efficiency ka, kung gusto mo naman performance, sport mode po. Yes sir. Then handbrake, yan lang din po. Yan, check naman na natin yung fold, power fold, okay. Ito, may ano to, may dim ano to, yung... Yes sir, yan po yung sa switch po. Yan, kung gusto mong mas maliwanag or mas madilim, yan po. Okay. Pero syempre masarap tignan pag medyo maliwanag eh. Pag matanda na. Nakaka-distract na. Mas maliwanag dapat. Mas malabo ng konti. Kasi masakit na sa mata, masakit na sa ulo. Full tank na ma'am, okay na yung ano natin, gas natin. Okay, bayad na. Okay na po. So ano na natin. So yan, na-release na natin. So inatid ko muna kasi nawalan ng gas kanina.